honor you, O God. Mula nang ako'y naugnay sa iyo, inikilalang Diyos at manunubos ko. Lumikha ka ng alab sa aking puso, alab ng pag-ibig, alab ng pagsamba, alab sa pagsunod at paghayo. Alab, kakaibang sigla, nakakahawa. Ugpong-ugpong, dugtong-dugtong, bawat isa'y may init, nagniningas na dagara, tumatalas, gumagawa. Pangalan ni Jesus ang itinataas. Magpamana sa puso ko, anong magagawa sa kaharian mo? Sinong aabutin sa kaligtasan ito? Kung ngayon din po ay susunod ako. Alam, kakaibang sigla, nakakahawa. Upong-upong, dugtong-dugtong, bawat isa'y may init, nagniningas na dagara, tumatalas, gumagawa. Pangalan ni Jesus ang itinataas. Maliit na lumaki, kakaunti na dumami, di ko lang noon at humayo, sumibol at lumago. Ganyan ang nagagawa ng alam ng puso, di mapipigilan at ito'y magliliyan. Alam, kakaibang sigla, nakakahawa. Upong-upong, dugtong-dugtong, bawat isa'y may init, nagniningas na dadara, tumatalas, gumagawa. Pangalan ni Jesus. Kakaibang sigla, nakakahawa. Upong-upong, dugtong-dugtong, bawat isa'y may init, nagniningas na dadara, tumatalas, gumagawa. Pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus. Nataas ang itinataas, ang itinataas. Purihin po, Panginoon. Aktual, no, na pagsasanay. So yun po yung gusto natin na equipping na gagawin natin. Kaya yung mga nag-aaral, di ba? Yung mga doktor, hindi sila nagbasa lang o nagano, kundi bago sila nakatapos, may pagsasanay sila, expose sila sa mga ospital. So kaya merong mga OJT sa mga pag-aaral. Yun din po yung sisikapin natin ngayong taong 2025. And sana, ang prayer natin,
pagdating sa pagtatapos ng taong 2025, equip tayo. Meron tayong kahandaan, meron tayong kakayahan, meron tayong lahat ng mga pangailangan para mapaglingkuran natin ng buong husay ang ating Panginoon. Sana walang taga-MCF na hindi equip. Yun yung ating prayer. At sa pagtalakay po natin ng salita ng Diyos, nabanggit nga po nung nakaraan, ngayong January and February, meron tayong maiksing series na ang title, The Joshua Model. The Joshua Model. Ang pag-uusapan natin ng January and February, yung model ni Joshua in equipping. Diba? Connected, related dun sa tema natin. The Joshua Model in equipping. And last Sunday, meron tayong ilang mga principles na natutunan mula dun sa chapter 1 ng Book of Joshua. Halimbawa, yung sabi ng Diyos kay Joshua, be strong and courageous. Yan. Magpakatatag ka at huwag matitinag. Be strong and courageous. Yun po yung sabi ng Diyos kay Josue. Kinakailangan niyang maging strong, kailangan niyang maging courageous. Tinanong pa nga tayo nung nakaraan, ano ba kabaliktaran yan? Kasi ayaw ni Lord na tayo ay weak. Pag hindi tayo strong, di ba? Weak tayo. Ayaw ni Lord na tayo ay weak. At ayaw ni Lord na tayo ay duwag. Kaya yun yung sabi niya kay Josue, be strong and courageous. Bakit? Bakit ayaw ni Lord na tayo ay mahina at tayo ay duwag? Kasi alam po ninyo, yung ating paglakad sa mundong ito, kasama ang Diyos, das nga po natin nababanggit, yung Christian life, hindi naman ito puro masaya, puro masarap. At in reality, ang Christian life, it is a war. Gera ito. Dahil pag lumapit tayo sa Panginoon, we are declaring war dun sa kalaban ng Panginoon. Ano yung kalaban ng Panginoon? Si Satan, the devils, at yung maraming mga kasamaan. So makikipaglaban tayo dyan and we have to be strong and courageous para makalaban po tayo. Ano pa? As I review, ano pa yung mga natutunan natin? Sabi po nung last Sunday, good things can happen in bad situations. Diba? Meron tayong mga tinatawag na bad situations. Marami tayong mga karanasan. Hindi tayo exempted sa mga bad situations, but good things can happen in bad situations. Bakit? Because God is there. Yun yung tatandaan natin, kasama natin ng Diyos. Hindi tayo exempted sa mga bad situations. Hindi pinangako ng Diyos na walang problema, hindi pinangako ng Diyos na hindi magkakasakit, hindi pinangako ng Diyos na smooth yung ating buhay. Sa halip, ang pangako niya lang, kasama mo ako. Sasamahan kita. Yun lang ang pinangako niya. Naalala ko tuloy yung isang kanta. Ewan ko kung alam ng mga bata ito. Nung panahon namin, kinakanta namin ito eh. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. Yeah? That's what friends are for. Sumasabay mga kaedad ko. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Pero yung pag-awit na ito, tandaan po ninyo, even our friends can fail us. Yung tinuturing nating kaibigan. Pwedeng dumating yung panahon, iwanan ka o hindi mo siya maasahan. Pero dito, ang Panginoon yung nagsasabi. I'll be on your side. I'll be on your side. So, because God is there, even in bad situations, bad things could happen, but good things can still happen. Why? Kasama mo ako. At yun yung promise niya. Hindi kita iiwan. I am your Emmanuel. God is always with us. And then, di ba? Na-review tayo dun sa God is good. All the time. May karugtong? Ayan. So, yun yung inan natin nakaraan. God is good all the time. All the time God is good. I am a witness. Nasaksihan ko, naranasan ko, mabuti ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yun po yung mga natutunan natin sa Joshua chapter 1. Now, in Joshua chapter 2, ibinasa po natin kanina, meron po tayo doon makikita na isang napakagandang kwento.
A story about how God showed, pinakita ng Diyos yung kanyang wonderful grace. Hindi lang sa mga mabubuting tao, minsan yun ang iniisip natin, Lord, mabuting tao ako kaya dapat maging mabait ka sa akin. Di ba yung grace, ano yun, undeserved. So ang biyaya ng Diyos, hindi lang sa mga mabubuting tao, hindi rin ito exclusive dun sa chosen nation niya na Israel. God is gracious actually to all. Kahit na sa mga, sabihin natin, undeserving people. Kung titingnan natin sino ba ang deserving? Wala namang deserving. God is gracious to all. So alamin po natin at kilalanin natin yung mga characters dun sa kwento na binasa kanina in Joshua chapter 2. Ang unang character na mapansin natin dito si Joshua. Siyempre, si Joshua. At tinawag ko siyang Joshua the Spy. Joshua the Spy. Alam nyo, yung spy, maganda palang leader ito no? Dahil sa kanyang karanasan, sa kanyang kasanayan, kaya sabi lang, yung leader ng Russia, si Vladimir Putin, nagsimula yung kanyang career as a KGB, bilang isang espiya. So si Joshua, ganun din, nagsimula rin yung kanyang career as a spy. Diba sa chapter 1 no nakaraan, sinabi na pag-aral natin, Moses was dead, then si Joshua, na alalay ni Moses, he took over, at ang mission niya ay pangunahan yung bansa in possessing the land, yung promised land na ibinigay sa kanila ng Diyos. Paano niya gagawin yon? In chapter 2 verse 1, yung first part sabi, Then Joshua, son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. So nagpadala siya ng 2 espiya papunta dun sa lugar na kanilang pupuntahan. But if you will remember, 40 years earlier, sinabi ng Diyos kay Moses, in Numbers chapter 13, makikita natin yan, sabi ng Diyos kay Moses, the Lord said to Moses, Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So, ang Diyos nagbigay ng instruction kay Moses, mag-send ka ng mga on spying mission. So, sabi, from each tribe, ilan yung tribes ng Israel? 12. So, from each tribe, merong 12 na spies na ipinadala doon, and Joshua was one of the 12 spies. Spy siya. Kasi sa chapter 6, sinunod, sabi, from the tribe of Judah, Caleb, son of Jephunneh. And from the tribe of Ephraim, in verse 8, Hosea or Joshua, son of Nun. So, spy siya. Nung nagsimula yung kanyang karir, siya'y isang spy. So, he learned from experience na yung pagpapadala ng mga spies ay napakahalaga. It's a very important and effective tool in warfare. Now, fast forward, 40 years later, nagpadala si Joshua sabi nung chapter 2 verse 1, nagpadala siya ng 2 spies. Most probably, pinili lang ni Joshua, hindi katulad ni Moses na from each tribe may isa. Most probably, handpick niya yon, yung mga taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi sinabi sa atin kung sino yung 2 spies na yon. We do not know their names. They were anonymous. Ninote ko dito, anonymous, baka mamali ako, unanimous mabanggit ko. Minsan, nagkakabaliktad yung gamit natin ng word na yan. No? They were anonymous, hindi kilala. No? Pero the mere fact na pinili sila ni Joshua, alam ni Joshua yung character nila, pinagkakatiwalaan niya itong mga ito, at bumalik sila na matagumpay sa kanilang mission at naging kapakipakinabang, very effective at nagbigay ng magandang report at yun yung naging basihan ng strategy ni Joshua in conquering yung promised land. Naging kapakipakinabang itong 2 taong to bagamat hindi natin alam yung mga pangalan nila. Alam niyo mga kapatid, minsan tayo ganun din. Hindi kinakailangang makilala pa tayo. Hindi kailangang malaman kung sino pa tayo. Let us just do kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Yun yung ginawa ng 2 spies. No, ginawa lang yung pinapagawa sa kanila.
Even without recognition, without acknowledgement, hindi sumikat, hindi natin alam kung sino sila. Pero ginawa lang yung papel na dapat nilang gampanan. Sana ganun din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Let us just do kung ano yung pinagagawa sa atin, just like those two spies. They remain anonymous. Hindi kilala. Secretly doing whatever was told to them. At sana yun yung mag-motivate sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Let us just do kung ano yung pinapagawa sa atin. So, si Joshua the spy. Ang pangalawang karakter dun sa kwento was Rahab. Rahab. So, kung itutuloy natin yung verse 1, sabi, Then Joshua, son of Nun, secretly sent two spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. So kung yung dalawang spies ay nameless, walang pangalan, dito yung important character, binigay yung pangalan niya. At hindi lang yung pangalan niya ang binigay, we even know her profession. Yung trabaho niya. Pero yung trabaho niya is not something na parang pwedeng ipagmalaki. Rahab, the prostitute. Marami sa atin, dahil sa ating pag-aaral, sa ating pagtatrabaho, meron ng, kumbaga, nakakonect na sa pangalan natin, yung trabaho natin, yung karir natin. Halimbawa, nandito si Engineer Bautista. Meron tayong Dr. Francisco. Si Sergeant Lopez, wala ata ngayon. Meron tayong CPA Cruz. Si RGC Bautista. Kilala niyo ba yan? Si RMT Ramos. Yung mga ganyan. Kumbaga, kinakabit sa pangalan yung kanilang profesyon. Pero itong pinapakilala sa atin, Rahab the prostitute. Imagine niyo kung nandito yan. Sasabihin niya kaya, well, I am, ito trabaho ko. Ganun kaya? Pupunta kaya dito at magpapakilala si Mariang magnanakaw, si Pedrong rapist, si Juan babaero, si Sakeyong korap. Pupunta kaya yun at papakilala lang kung sino sila at kung anong kanilang ginagawa. Actually, may mga tao, kinu-question nila repeatedly yung pagkabanggit kay Rahab together with her being a prostitute. Dito sa book of Joshua, nakita na natin in chapter 2 verse 1, binanggit na, she was mentioned as Rahab the prostitute. Prostitute named Rahab. And then inulit-ulit pa yan. In chapter 6 verse 17, sabi, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared. In verse 25, but Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belong to her. So, ba't kinakailangang ulit-ulitin yung pagiging prostitute niya? And even in the New Testament, ipinapakilala pa rin siya, binabanggit pa rin si Rahab, at hindi nawawala sa pangalan niya yung kanyang pagiging prostitute. Halimbawa, in Hebrews 11:31, sabi doon, by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Actually, maganda na sana yung pagpapakilala sa kanya dito sa Hebrews chapter 11 dahil kasama siya dun sa tinatawag na Hall of Fame of Faith. And then in James chapter 2, she was mentioned bilang example of righteousness. Pero yung pagpapakilala sa kanya bilang example of righteousness, sabi doon, in the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did? So hindi pa rin nawawala yung pagtawag sa kanya as a prostitute. Na para bang kinakailangan tuwing maaalala natin si Rahab, kailangan nakakabit sa pangalan niya at iisipin natin itong si Rahab na to, prostitute yan. May inatinan po kaming seminar sa Philippine Bible Society. Ang nagturo doon si Professor Noli Mendoza. Isa po siya doon sa team ng mga translators ng Tagalog Bible. At ang isa raw sa mga challenges nila noon kung paano itatranslate sa Tagalog yung prostitute. Halimbawa yan, si Rahab the prostitute. Paano tatagalogin yan? Sabi niya, meron namang direct word yan eh.
No, it's a four-letter word na pwedeng sabihin si Rahab na piyu. Yan. Pero sabi nila, para namang ang pangit pagkang sa pulpito, mangangaral ka, sa babasahin mo, para baka sabihin ng mga parang nagmumura, parang kaya sabi kailangan i-translate natin ng yung hindi naman ganon ka yung dating. Tayo, di ba, mga Pinoy, may tawag tayo diyan, ang kalapating mababa ang lipad. Ano kaya yon? Si Rahab na kalapating mababa ang lipad. Hindi nila napagkasundo ano yung gamitin. Dati, merong word na ginagamit yung patutot. Pero nakakaalam na lang ata noon, yung mga baby boomers. Mga Gen X, hindi na namin naiintindihan yan. Lalo na yung mga millennials at Gen Z. Yung pag sinabing patutot. Sabi ko, inabot ko yung patutot sa patintero . Pero yun na yung ginagamit lang. Merong suggestion na itatranslate daw yan bilang bayarang babae. Pero meron silang discussion, paano yung mga professionals na nagtatrabaho, na binabayaran sila, sinusweldohan sila. Mga bayarang babae. Ay parang hindi maganda na gawing Meron din sabi, mga babaeng nagbebenta ng laman. Paano yung nasa palengke na nagbebenta ng laman? Sabi lang, ito na lang yung ginamit natin. Yun yung mababasa natin sa mga Tagalog na Bible. Babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Yan yung ginamit nila sa pagtatranslate. Hindi kinover up ng Bible yung katotohanan that Rahab was a prostitute. And in fact, it seems like God wants us to think. Parang gusto ng Diyos na isipin natin na every time mababasa at makikita natin yung pangalan na Rahab, maisip natin, prostitute siya. Bakit kaya? Ba't hindi maalis-alis yung pagiging prostitute ni Rahab? Hindi natin alam. Pero ito yung alam natin. Sa dulo o sa katapusan ng kwentong ito, that prostitute has become a child of God. Yun yung makikita natin dito. Itong prostitute na ito, na sinasabing isang masamang babae, isang masamang tao, sa dulo ng kwento, she became a child of God. And yung sa Hebrews 11, yung pagkakasama niya dun sa Hall of Fame of Faith, kung i-analyze natin, sino ba yung mga kasama niya dun sa listahan? Nagsimula yun kay Abel, kay Enoch, si Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, and then suddenly, Rahab. Wala nga si Joshua dun sa listahan . Binanggit dun yung pagbagsak ng Jericho, pero hindi binanggit si Joshua. Si Rahab yung binanggit dun. So, titingnan natin. Bakit kaya siya nasama dun sa listahan ng Hall of Fame of Faith na yon? Pagkang sinabi mo, si Rahab the prostitute, ang pwedeng maisip mo, think of all those men, kung ilang lalaki yung nakasama niya bilang prostitute, think of her bad reputation. Pero alam nyo, ito ang sabi ng Diyos. Prostitute si Rahab, but it doesn't matter. As far as God is concerned, it doesn't matter. It doesn't matter. May kasalanan din ako. May kasalanan din kayo. Ano yung kasalanan nyo? Meron tayong mga ginawa na ayaw nating malalaman ng public. Pero itong mga puti sa Amerika, meron silang kasabihan. Every saint has a past. Every saint has a past. Kahit na santo ka, meron kang past. At kung titingnan natin yung mga kasama dun sa listahan ni Rahab, dun sa Hall of Fame of Faith. Si Abraham. Ano ginawa ni Abraham? Sinungaling. Sinungaling siya. Si Sarah, hindi naniniwala. Pinagtawanan pa yung sinasabi ng anghel sa kanya. Si Isaac, ano si Isaac? Weak. Mama's boy. Si Jacob, ano si Jacob? Deceiver. Mandaraya. Si Moses, murderer.
Si Migs. Ano si Migs? Nangingiti si Minrad. Kaklase ko yan nung high school. Alam niya kung gaano ako kasira ulo nun. Ha? Worthy, wala namang deserving. But no one is beyond the rich. Walang hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Because grace, itong biyaya na to, grace is for sinners. Ito'y para sa lahat ng mga makasalanan. And if God's grace reached Rahab, kung naabot ng biyaya ng Diyos si Rahab, His grace can reach anybody. Kaya niyang abutin kahit na sino. If God can save her, if God can save Rahab, He can certainly save me, you, at kahit na sino pang mga tao. No? Kahit sino pang mga tao. Napaka-amazing itong biyaya ng Diyos. No? Na nagliligtas siya ng mga notorious na mga sinners. At hindi lang yung mga notorious na mga sinners yung inililigtas niya. In fact, inililigtas niya rin kahit yung mga self-righteous na mga tao sa loob ng simbahan. Kaya minsan ang tingin natin mas mabait naman tayo sa kanila. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako rapist. Hindi naman ako mamamatay tao. Niligtas ako ng Diyos. At para bang yung kasalanan ng ibang mga tao, nung mga wala dito, yung mga hindi nagsisimba, para bang yung kasalanan lang mas matindi, mas mabigat yung mga kasalanan lang kaysa sa atin na mga nandirito sa church. Kaya minsan tingin natin parang mas... Ganun ang biyaya ng Diyos. Ililigtas niya yung mga notorious na mga makasalanan. Pero pati tayo in our self-righteousness. Sabi ng Romans 3, mula sa last part ng 22, sabi, there is actually no difference. There is no difference. Walang pagkakaiba. There is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God. Baka inisip niyo, mas matindi yung kasalanan nila kaysa sa kasalanan natin. As far as God is concerned, sabi ni Paul, walang pagkakaiba yan. Kasalanan din yan. There's no difference. Lahat tayo nagkasala at hindi tayo umabot sa kalwalhatian ng Diyos. If God can save Rahab, He can save anyone, and that includes me, and that includes you. At ang sabi ni Paul in 1 Timothy 1:15, sabi niya, ito ang trustworthy saying that deserves full acceptance. Tanggapin natin itong bagay na ito. Christ Jesus, si Jesus, naparito dito sa mundong ito para iligtas yung mga makasalanan of whom, sabi ni Paul, I am the worst. Ako yung pinakamasama sa lahat. Ako yung pinakamakasalanan sa lahat. At si Kristo bumaba dito sa lupa para iligtas yung mga makasalanan at ako yung pinakamasama sa lahat. Kung ako yung pinakamasama sa lahat, sino pang masasama sa akin? Kung ako na pinakamasama na iligtas niya, lahat pwedeng iligtas ng Diyos. Kahit sino ka, kahit anong background mo, kahit ano yung past mo, kahit anong klase ng pamumuhay mo, sa Panginoong Jesus na isinugo ng ating Diyos para maging tagapagligtas, kaya niyang iligtas kahit na sino. Kaya niyang burahin yung kasalanan mo, kaya niyang patawarin ano man yan, because of His grace. Just because of His grace. Huh? Madalas nating nasasabi, we are saved by grace through faith. So nakita na natin yung grace of God. Yung biyaya ng Diyos na kahit si Rahab ay inabot niya. Ang tanong, asan yung faith ni Rahab? Kung merong grace, ang katerno nun, yung faith, yung pananampalataya. Asan yung faith, yung pananampalataya? Ano ba yung faith? Ano ba yung pananampalataya? So sa New Testament, dinefine yan sa Hebrews 11. Sabi niya, ang pananampalataya ay yung pagtitiwala
na mangyayari yung inaasahan natin, the assurance of things hoped for. No? At yung katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita, yun daw yung pananampalataya. Tingnan natin yung pananampalataya ni Rahab. Binasa natin ito in chapter 2, verses 9 hanggang 11. Ito yung sabi ni Rahab. Sabi, I know that the Lord has given this land to you and that a great fear of you has fallen on us so that all who live in this country are melting in fear because of you. Ang pananampalataya, yung pagtitiwala sa mga mangyayari, mangyayari yung hindi inaasahan. So yung pananampalataya ni Rahab dito, makikita natin sa kanyang, kumbaga, her faith was based on what she knew. Ano ba yung alam niya? Sabi niya, alam ko na ibinigay na ng Diyos sa inyo itong lupa namin. Alam ko yun. Alam ko yun. The Lord has given this land to you. Kaya nga natatakot kami. Our faith should be based on what we know. Ano yung alam mo tungkol sa Diyos? And hindi lang yon, si Rahab, her faith was based not just on what she knew, it was also based on what she have heard. Sabi niya, we have heard how the Lord dried up in the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Hindi ko alam ito kung, di ba, yung sa kwento nung time ni Moses, yung nahati yung Red Sea, tapos tumawid sila. Yung pagtawid nila, hinahabol sila ng mga Egyptian soldiers. Yung mga Egyptian soldiers biglang bumalik yung tubig, nalunod silang lahat. Diba? May mga naka-witness malamang. Pagkatapos, minessage nila, nag-My Day. Tapos nalaman na ng lahat ng mga tao. Di ba, ganun tayo pagka may nangyari sa atin. My Day na kagad, kaya alam na ng buong mundo kung ano nangyari. Wala naman silang internet pa nun eh. But anyway, sabi, narinig namin eh. May nagmarites sa amin. Na nung lumabas pala kayo ng Egypt, nahati yung dagat. At pagkatapos, pagtawid niyo sa dagat, nabalitaan namin, merong dalawang hari, si Haring Sihon at si Haring Og. You completely destroyed. Masasamang tao ba itong mga Israelites? Hindi. Kasi itong mga Israelites, makikiraan lang eh. Nagpasabi sila kay Haring Sihon, makikiraan lang po kami, hindi po kami kukuha ng kahit ano, ayaw magpadaan ni Haring Sihon. Ayaw paraanin ha, nilusob nila. Talo. Tapos si Haring Og, ganun din, ayaw din silang paraanin. Tinalo rin nila. Sabi ni Rahab, narinig namin, nabalitaan namin yung nangyari. Our faith should be based on what we know and what we have heard. Diba, sabi ni Paul in Romans 10, ang pananampalataya, bunga ng pakikinig. Anong napapakinggan niyo? Anong nalalaman ninyo tungkol sa Diyos? So nakikita natin dito, merong nalaman si Rahab, meron siyang narinig, at pagkatapos yung declaration niya in verse 11, sabi ng verse 11, when we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on earth below. Dahil yung Diyos na sinasamba ninyo, yung Diyos na sinasampalatayanan nyo, yan ang Diyos ng kalangitan at ang Diyos maging dito sa kalupaan. Pinakita niya yung pagkilala niya sa Diyos ng Israel. Yun yung kanyang faith. Kasi alam nyo, sila sa Jericho, sa Canaan, merong ibang Diyos sila eh. Iba yung Diyos nila. Pero dito sabi niya, yung Diyos ninyo, yung Diyos ng Israel, siya yung totoong Diyos. Diyos sa langit, hanggang dito sa kalupaan, siya pa rin ang Diyos. So yung kanyang confession, kumbaga kung sa panahon natin sa ngayon, parang sinabi niya, naniniwala ako si Jesus Christ ngayon, tagapagligtas. Siya nga, hindi ako maliligtas ng iba. Siya lang. So she came to a realization, kailangan kong maligtas dito sa mangyayaring kapahamakan na ito. At dahil kailangan ko ng kaligtasan, ang magliligtas sa akin, kung kikilalanin ko yung Diyos ng Israel, nasa rin na magiging Diyos ko. Meron parallel na story yan sa susunod na part. Si Ruth. Ganon din. Nung isama siya nung kanyang biyanan. Sabi niya, your God
will be my God. Hindi na itong Diyos ko na to. Yung Diyos mo na. No? Your people will be my people. Ito sinasabi ni Rahab, your God, yung Diyos nyo, siya yung totoong Diyos. No? Bakit niya nasabi yun? Dahil meron siyang narinig. Kaya dapat yung faith natin, kinukwento natin, pinagsasabi natin, para marinig ng mga tao. Yung mabuting ginagawa ng Diyos sa atin, ipinagpapatotoo natin yan para makita, malaman nila. They will hear and they will know kung sino yung ating Diyos. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Merong mga nagsasabi ganito, ang totoong ebidensya ng conversion, ng pananampalataya, ay yung gusto mong maligtas, hindi lang ikaw, kundi pati buong pamilya mo. Yung binasa natin kanina hanggang 11 lang, yung sumunod na verses doon, in verses 12 to 13, ito yung nakasulat. Sabi, now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family. Hindi lang sa akin, kasama yung family ko. Because I have shown kindness to you, give me as your sign that you will spare the lives of my father, my mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Maraming sabi, ito yung totoong katibayan ng taong sumampalataya sa Panginoon. At nagkaroon siya ng assurance ng kanyang kaligtasan, hindi siya papayag na siya lang yung maliligtas. Kaya sabi niya, pati yung tatay ko, pati yung nanay ko, pati yung mga kapatid ko, at yung lahat ng mga kasama pa nila, gusto kong isama sila doon sa kaligtasan. Gusto kong masave din sila. Tayo po ba? Kumusta po yung mga mahal natin sa buhay? Naiisip ba natin na kailangan din nilang maligtas? Naiisip ba natin na kailangan din nila yung biyaya ng Diyos? Na kailangan din nilang sumampalataya? So, yun yung isang evidence ng kanyang pagtitiwala at sa kanyang kagustuhan ng kaligtasan. Sabi niya, pati family ko. Pati family ko. Di ba yung kwento kay Noah? Sa kanyang ark. Sino lang yung kasama niya dun sa ark? 8 tao lang sila. Si Noah at yung asawa niya. Yung 3 anak niya at yung mga sa asawa nila. What happened dun sa end nitong chapter na ito? Pwede yung pakihawak yung mga Bibles ninyo. Whether book or sa gadgets. At gusto kong basahin natin lahat. So, deliberately hindi ko pinalagay sa PowerPoint. Gusto kong basahin natin lahat kung anong nangyari sa pagtatapos ng chapter. Sa Joshua chapter 2, mula verse 17 hanggang 21. Joshua chapter 2, 17 to 21. Kita nyo na, hawak nyo yung Bibles ninyo. Okay, Joshua chapter 2, 17 hanggang 21. Babasahin ko dito sa Bible na hawak ko. Sundan ninyo sa mga Bibles ninyo para sigurado kayong tama yung binabasa ko. Sabi doon, mula sa verse 17. The men said to her, these oaths you made us swear will not be binding on us unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window through which you let us down. And unless you have brought your father and mother, your brothers, and all your family into your house, if anyone goes outside your house into the street, his blood will be on his own head. We will not be responsible. As for anyone who is in the house with you, his blood will be on our head if a hand is laid on him. But if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. Verse 21. Agreed, she replied. Let it be as you say. So she sent them away, and they departed. And she tied the scarlet cord in the window. So, nagkaroon sila ng kasunduan na pagkang sinakop na yung Jericho, maliligtas sila. Hindi sila kasama dun sa mga mapapahamak. At ang palatandaan, kung sino sila, kasi ang nakakakilala lang, yung 2 spies hindi nila kilala kung sino si Rahab. Ang palatandaan lang, sabi, meron ka lang itatali na scarlet cord. Ano ba yung scarlet? Pula. Sabi ko, hindi nilang sinimplihan na red. No? Pula.
Sabi, meron kang itataling pulang lubid dyan sa bintana at palatandaan kung nasaan yung pulang lubid na yan, maliligtas sila, hindi sila mapapahamak. Kaya sabi, nung pagkaalis nila in verse 21, she sent them away and departed, and she tied the scarlet cord in the window. Pagkaalis pa lang, tinali niya na kagad yung kulay pula na tali para tanda na sila yung maliligtas. Alam po ninyo, yung kulay pula na yon, na tali, it was a depiction o pag-uulit nung kung ano yung nangyari sa Israel nung sila'y lumabas mula sa Egypt. Anong ginawa nila nun? Nung dadaan na yung anghel na papatay sa lahat ng panganay, nagpahid sila ng dugo. The blood of the lamb. At sabi, pag kami nakapahid na dugo doon sa pintuan o doon sa hamba, hindi dadaan dyan yung anghel na nagbibigay ng kamatayan sa mga panganay. The angel will pass over. So, because of that blood, that red color na naroroon. So dito ngayon sa Jericho, ang hahanapin lang ng mga soldiers kung nasaan yung red na, yung scarlet na cord. At kung nasaan yon, sino man yung nasa loob niyan, saved. Covered by the scarlet cord. Katulad natin, we are covered by the blood of the Lamb. The blood of Jesus that takes away the sin of the world. Yun po yung nangyari sa kanila. Naligtas sila by that scarlet cord. We were saved by the blood of the Lamb. Pagkatapos nun, kung pag-aaralan yung kwento, nilusob ni na Joshua yung Jericho, sa biyaya ng Diyos, sa pagsigaw nila, bumagsak yung walls, and then natalo sa labanan yung mga taga-Jericho, at nailigtas nga si Rahab at yung kanyang pamilya. But, alam niyo kung anong nangyari kay Rahab after nun? After na masakop yung Jericho, bumagsak yung walls, at pagkatapos niligtas yung family nila, alam niyo kung anong nangyari kay Rahab after that? In Matthew chapter 1, sa New Testament na, in Matthew chapter 1, meron dong tinatawag na genealogy. Ano yung genealogy sa Tagalog? Talaangkanan, o parang family tree. In Matthew chapter 1, it was a record of the genealogy of Jesus Christ, ng ating Panginoong Jesus. Verse 1 to 6, basahin natin yung genealogy na yan. Matthew chapter 1, 1 to 6. Yan, sabi, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ito yung family tree nila. Abraham was the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Jacob, the father of Judah and his brothers. Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez, the father of Hezron. Hezron, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab, the father of Nahshon. Nahshon, the father of Salmon. And Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Si Rahab na pangasawa ni Salmon. Naging anak ni Salmon at ni Rahab si Boaz. Si Boaz na naging tatay ni Obed na napangasawa naman ni Ruth. At si Obed ang tatay ni Jesse. At si Jesse ang tatay ni King David. Yun ang nangyari kay Rahab. From being a prostitute, inabot ng biyaya ng Diyos, dapat mapapahamak kasama ng Jericho, iniligtas mula sa kapahamakan, isinama sa kanyang piniling bayan, at nung masama siya sa kanyang piniling bayan, ang pangit nung past ni Rahab. But God gave her a new beginning.
A new beginning. Isang bagong buhay. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kinukuha tayo mula doon sa pangit na nakaraan, doon sa pangit na buhay, and then bibigyan ng bagong buhay. Isang bagong pasimula. Ano yung pasimula na yon? Siguro iniisip-isip ni Rahab dahil siya'y prostitute, meron pa kayang lalaking siseryoso sa akin? Meron pa kayang lalaking magmamahal sa akin knowing that I was a prostitute? Mayroong nagmahal sa kanya. Si Salmon. At pagkatapos nagkaanak sila. At siya'y naging great-grandfather, great-grandmother ni King David, ni Haring David. Yun yung lola-lolahan ni King David. And then later on, from the tribe of David, we could trace, kasi sabi niya, genealogy ni Jesus yan. Diyan nang galing ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, yung Panginoong Jesus, kung ititrace siya, nang galing, yung pinanggalingan niya, isang prostitute. Pero yun ang ginagawa ng Diyos. By His grace. Kahit anong pangit, kahit anong dumi, kahit anong sama, aabutin ng biyaya ng Diyos. Buburahin yung nakalipas, bibigyan ng bagong buhay, bibigyan ng bagong future, at yung bagong future na yon ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Imagine, kung wala si Rahab. Well, of course, pwedeng gumamit ang Diyos ng ibang mga tao para daanan ng genealogy. But God chose Rahab sa kabila ng kanyang marumi at hindi maganda na pinanggalingan. Darating yung araw, kung kinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, pupunta tayo sa langit. Pagdating sa langit, pwedeng makita natin doon si Rahab. Pero hindi na siya si Rahab the prostitute. Siya na si Rahab, the child of God. Si Rahab, anak ng Diyos. Ganon din tayo. We have our past. Pero kahit ganon tayo, kinuha tayo ng Diyos. At meron siyang magandang plano. Meron siyang magandang ginugusto. Nababaguhin tayo mula dun sa past natin at bibigyan tayo ng magandang bagong panimula. And only God knows kung ano yung magiging future natin. Kung tayo susunod, papasakop sa ating Diyos. That was what happened to Rahab. Merong isang songwriter, si Fanny Crosby. Meron siyang inawit na kanta. Ang title ng kanta, To God Be the Glory. To God Be the Glory. Yung second stanza ng kanta ni Fanny Crosby ay nagpapakita nung kung ano yung naranasan ni Rahab. At yun pa rin yung iniaalok ng Diyos ngayon na pwedeng maranasan ng lahat ng tao. Sabi ni Fanny Crosby, "Oh, perfect redemption, the purchase of blood." Yung redemption, yung pagtubos. Di ba? Yung perpektong pagtubos sa pamamagitan ng dugo. To every believer, the promise of God. The vilest offender. Pag sinabing vilest offender, yung pinakamatinding gumagawa ng masama. The vilest offender. Basta ikaw ay sumampalataya, basta ikaw ay maniwala. That moment na maniwala ka, that moment from Jesus, a pardon receives. Basta maniwala ka, sumampalataya ka, ang biyaya ng Diyos ay nariyan, aabutin ka, tatanggapin mo yung kapatawaran o perfect redemption. At yun yung maaring naranasan na natin at mararanasan pa ng ibang mga tao, yung pagtubos na yun ng Diyos sa atin. In closing, awitin natin itong hymn na ito. Pwedeng tumayo tayong lahat. Yung second stanza, ang ano nito, baka alam yun, To God be the glory. Yan yung tono nito. Ito yung second stanza, O perfect redemption. O Sing. O perfect redemption
redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Mga kapatid, kung nakita mo yung sarili mong katulad ni Rahab, there is hope for you. Yung past mo, buburahin ng Diyos. Bibigyan kanya ng bagong buhay, isang bagong pasimula. Aayusin niya yung buhay mo. You are a perfect candidate for God's grace if you are like Rahab. And if you know somebody who's like Rahab, never give up. Never stop praying. Because the grace of God can reach that person. Let's pray. Nagpapasalamat kami aming Diyos sa katotohanan mula sa inyong salita. Sino man kami, ano man kami, gaano man kami karumi, aabutin kami ng biyaya ninyo. Merong pag-asa. Babaguhin niyo yung buhay namin. Kakasangkapanin niyo kami para mangyari ang kalooban ng plano ninyo. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Panginoon, nagpapakumbaba kami, sinusuko namin ang aming sarili. Totoo nga po, Panginoon, hindi namin deserve ang biyaya niyo. We don't deserve. Pero hinahanap niyo kami. Inaabot, nililigtas, binabago. Hindi lang kami, pati ang aming pamilya, pati yung mga taong kakilala namin, alam namin, nangangailangan din sa inyo. Walang imposible sa biyaya ninyo. Habang may buhay, may pag-asa, aabutin nyo kami. Salamat po aming Diyos sa kabutihan nyong ito. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve